po sa inyo lahat. Ako po si Precious Martea at San Miguel at ito po ang aking lola na si Lola Nelia Leroy at itatanong ko po siya tungkol sa paniniwala at tradisyon noong unang panahon. Wala po na po. Hindi yun ang tradisyon ng ano. Ito ba yung tradisyon? Sasabihin ko muna. Ako po, si Lola Nelia Leroy, na kaharap po ngayon ng aking apo para magtanong ukol sa tradisyon noong unang panahon. Nakarecord na. Ang unang panahon na tradisyon ay naalaman ko sa aking mga lola na ito raw po, na lugar na ito o barangay na ito ay iisa ang may-aring mag-asawa na Sara at Pulo. Noong unang panahon daw po noon, ang bahay dito sa barangay Pulo ni Sara ay 13. At ang nagmamay-ari ay yung lamang mag-asawang Pulo at Sara Riego de Dios na tigabayan din ng Maramondon. Na noon po ang tradisyon at mga ikinabubuhay ay pagtatanim, wala pong palengke, manok na inaalagaan para makakain ng ulam. Ang kinakain kanin ay tanim nila, ang palay, mga gulay, sari-saring mga gulay, hindi binibili, tanim na lahat. Naniniwala po ba kayo noon na sinusunod pa rin hanggang ngayon? Paniniwala tungkol sa mga pamahiin na ang pamahiin noon na nalaman ko sa aking mga nilola ay ang mga bata hindi dapat pabayaan sa lansangan. Sila ay nasa bahay lamang sa harap ng bakuran at hindi hinahayaang gumala sa malayo sa bahay. Kasi noong unang panahon, may mga naririnig na masasamang tao baka makuha. Kaya ang maiingat ang kanilang mga magulang. At ang mga bata noong magkakapatid ay hindi marunong mag-away dahil sa pangaral ng kanilang nanay at tatay. Kaya hanggang sa ngayon, yon ang sinusunod na tradisyon na hindi mag-aaway ang magkakapatid. Salo-salo sa pagkain, sabay-sabay. Sa oras ng pagkain, lalong-lalo na at dito yung hapon. May tawag ko. Hindi hapon. Dasal ng hapon. Iniipon ng tatay, nanay, pagka magdadasal ng hapon ngayon, ano pang tawag doon? Magdadasal muna bago kumain ng hapunan. Ang pamilya, salo-salo, sabay-sabay sa paghapunan. Yon ang tradisyon na inabot ko sa aking lola at lola. Okay na.
panliligaw ng unang panahon namin. Ang isang binata, kung manliligaw sa isang dalaga, nagpapaalam muna sa nanay at tatay ng dalaga. At kung hapon o gabi, mga alas 7, ay kung tumapat sa bahay ng dalaga, nang haharana. Yon ang panliligaw nila. Tapos papapanhikin ng nanay at tatay. Magkakantahan. Yon ang unang pamamaraan ng panliligaw. Pagkatapos noon, pag pumayag ang magulang, maninilbihan. Bago lumiwanag, nakapagpuno na ng banga ng tubig na iniigib pa sa malalim na balon ng mga tabing ilog. Yon ang pamamaraan ng panliligaw. Nagsisibak ng kahoy na igagatong sa pagluluto. Noong unang panahon na yon, walang kalan na gaya ngayon. Lahat kahoy at apoy ang ginagamit sa pagluluto. Yon ang pamamaraan ng panliligaw ng binata sa isang dalaga. Pag sumang-ayon na ang magulang, kahit hindi sang-ayon ang dalaga, mag-uusap na yung mga magulang ng binata at ng dalaga. Magkakasundo na sila kung kailan ang kasalan. Yun. Tapos na. Ano po ang pangalaman ng buhay at paraan ng pangalaman para sa inyong barangay? Noon, walang hanap buhay. Ang isang pamilya noong panahon na yun ay nabubuhay sa pagsisikap, sa pagsisipag. Ang ikinabubuhay ay tanim na lahat. May mais, may mani, may palay, at lahat halos ng mga gulay. At pag-aalaga ng mga hayop, ng manok, ng baboy, ng baka, ng kalabaw, ng kabayo. Yan ang ikinabubuhay noong unang panahon. Walang palengke. Walang palengke noon. Lahat ng lulutuin, ani sa bukid. Kung wala mang sariling bukid, nakikitanim sa maluang ang lupain. Okay? Salamat din. Sino po ang itinuturing natin? Ang itinuturing na pinuno ng barangay ay yung punong barangay na inihalal ng mga tao na yun. Yun ang sinusunod ng mga magkakabarangay. Noong panahon na yun, parang maging pinuno ka, magbibilang ka ng mga kabataan o maedad-edad na mga 35 anyos, 30, para piliin na gagawing pinuno ng barangay. Sila ay siyam. Siyam silang pinili ng taong na yun. At isusulat nila kung sino ang gusto nila doon sa siyam na yun. Isusulat ng taong na yun. Walang hindi laban-laban, walang laban-laban, lahat laban-laban. Lahat ay magsusulat kung sino ang gusto. At ang magiging pinuno ng nayon na susundin ng mga taong nayon o taong barangay kung sino ang karamihan na isinulat ng mga bumoto. Siya ang pinuno ng nayon. Paramihan sa isinulat ng taong nayon. Di ba po, Lola, naging Pangulo po si Lolo Nardi? Paano po ba? Gayon, sa pamamagitan ng pagpili ng taong nayon. Na sa siyam na yon, ibinoto ng kung sino may gustong bumoto sa Lolo Nardi mo. Sa madalit sabi, naging karamihan ang boto ng Lolo Nardi mo, kaya naging siyang Pangulo ng barangay. Siya ang sinusunod sa loob ng
siyam na taon. Sa loob ng siyam na taon, siya ang namuno sa barangay Tulo ni Sara. Salamat po, Lola.